Okay, so good day everyone. So pag-uusapan natin ngayon ay yung konsepto ng migrasyon. Okay, so panig lang tayo na maigi at naway mo nawa natin lahat ng mga pag-uusapan natin ngayon. So dito tayo sa technical definition ng migrasyon. Ang sabi dito, ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pa, maging ito man or ay pansamantala or permanente. Okay, so take note of the words ha. Keywords. Lumipat, umalis from one place to another. So, ibig sabihin, kapag halimbawa nagpunta ka mula sa Cebu, dahil halimbawa nagkaroon ng earthquake, tapos nagpunta ka dito papuntang Maynila, so that is an example of migration. Ngayon kung halimbawa mag stay ka na dito for good, so permanente. So kung halimbawa, kung ikaw ay nagpunta ka, halimbawa, ikaw ay nagpunta from the Philippines to the United States or kung ano bang mga foreign country ang naisipan mo, kasi ikaw ay nandoon para uh, maging isang turista, ikaw ay nandoon para mapagmasdan yung mga magaganda nilang lugar, yung mga tourist spot nila. So, pansamantala ka lamang nalilipat or pupunta doon sa lugar na yun. So, that is an example of migration pa din, or in English ay migration. So, meron tayong mga terms na dapat tandaan. So, unang-una, yung tinatawag natin na emigrate. So, pag sanabi po natin na emigrate, ibig sabihin po na ito ay yung galaw ng isang tao ay from your home country. From your home country. So, ibig sabihin, palabas. Ikaw ay lalabas ng isang bansa. Pag sinabi naman na immigrate, ibig sabihin, ikaw ay pupunta or papasok sa isang bansa. Papunta. Okay? Kaya nakalagay dyan, to another country. Ulitin natin, emigrate from your home country, letter E. Emigrate. Lalabas ka, aalis. Pag sinabing immigrate, papunta, papasok ka sa isang bansa. Immigrate. Okay. So, para mas madali pa natin intindihin or para mas matandaan pa natin, nakalagay dito yung definition. Sabi dito, immigration means the act of immigrating or moving to another country. Pagpasok, pagpunta. So, pag sinabi naman natin emigrant or emigration, so tao, ibig sabihin ng emigrant, so someone who leaves a country. So, kung ano ba ang emigration, ibig sabihin, pag-alis mo. Okay, pag-alis. So para mas ma-visualize natin siya, so ito, meron ditong picture, sabi nung green na country doon sa isang mama na nakasakay sa isang bangka. So sabi nung green na country, siya ay isang emigrant. Emigrant. Okay, letter E. Emigrant. Emigrant siya. Ngayon, sabi naman nung brown na country doon sa mama na nakasakay sa bangka, sabi niya, immigrant siya, immigrant. So yung mama na nakasakay sa bangka na yun, yun yung pupuntahan niya, yung brown country. So yung green na country, yung inalisan ng mama, yung pinanggalingan ng mama na nakasakay sa bangka, emigrant daw siya. On the other hand, sabi naman ng brown na country or brown na bansa, sabi niya, yung tao or yung mama na yan na nakasakay daw sa barko ay immigrant. So yung green na country, emigrant, palabas. Yung immigrant, papasok, papunta. Okay? So nakalagay din siya, nakalagay yung emigrate, leaving. Immigrate means coming. Okay? Leaving, paalis, palabas, immigrate, papasok, papunta. Para tayo ha. So ano na yung mga uri ng migrasyon? Una, we have migrasyong panloob or in English, internal migration. So, ibig sabihin, yung paglipat ng isang tao ay nagaganap lamang sa loob ng isang bansa. Ibig sabihin, yung kanina nga na example ko, from Cebu, so pupunta yung mga taga Cebu, papunta dito sa Metro Manila. Okay? Halimbawa, yung isa pa nating, isa sa mga naging example din natin, yung natural disasters, no? Yung sa Tacloban, di ba? Yung nangyaring um, malagim na pangyayari doon sa Tacloban. So dahil na-wash out yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga trabaho, so yung iba sa kanila kinakailangan magtrabaho sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Yung iba nagtungo papunta dito sa Maynila para sa ganoon ay makahanap sila ng mas maayos na tirahan or trabaho. So ang tawag doon ay migrasyong panloob. So ikaw ay lumilipat
from one place to another place sa loob lamang ng isang bansa, sa ibang bahagi ng bansa. Okay? So migrasyong panloob ang tawag doon. Ngayon, kapag halimbawa pupunta ka naman sa ibang bansa, halimbawa sa Pilipinas, yung nanay or tatay, ang iyong mga kakag-anak ay pupunta sa ibang bansa, halimbawa sabihin natin sa Singapore, from Philippines to Singapore or from Philippines to other European countries, United States, gagawin nila, magtatrabaho sila doon. So, tawag doon ay migrasyong panlabas. International migration po ang tawag doon. Okay, so ang paglipat ay nagaganap sa pagitan ng isang bansa papunta pa sa isang bansa. Okay, ayan, international migration. Ngayon, may mga terms tayo na dapat tandaan sa international migration. Una, yung tinatawag na flow. Pag sinabi nating flow, ibig sabihin, ito yung dami or bilang ng mga nandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon. So, ibig sabihin, pag sinabi nating flow, ang sinusukat natin doon ay every year, ilan ba yung mga pumapasok na mga tao or ng mga foreigners or mga nandarayuhang tao sa isang partikular na bansa. Okay, so sinusukat nila gaano kadami yung mga taong pumapasok sa isang bansa kada taon. Tawag doon ay flow. Ngayon, meron pa tayong ilang mga terms na maaring related din kay flow. Tawag ay inflow, entries, or immigration. So, ibig sabihin, yung bilang ng mga taong pumapasok sa isang bansa. We also have emigration, departures, or outflows. So kapag emigration, departures, outflows naman, related yan kay emigration, paglabas. Okay, paglabas. Pero again, sa flow, ang sinusukat natin dito, balikan lang natin, ay yung bilang ng mga tao or mga nandarayuhan sa isang bansa kada taon. So sinusukat gaano kadami ang bilang ng mga tao kada taon sa isang bansa. Ang tawag doon ay flow. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na stock. Pag sinabi nating stock, ibig sabihin, yung bilang ng mga tao na nananatili doon sa bansa na pinuntahan nila or nilipatan nila. Ibig sabihin, maaari na yung tao na nag-migrate, nagpunta halimbawa from Philippines, nagpunta siya ng US, nagtrabaho siya doon. Tapos naisipan niya na manatili na doon, maging isang US resident. Halimbawa sa Canada rin, ganun din. Nagtrabaho sa Canada, yung isang tao, yung nanay or tatay or yung isang tiyahin or yung iyong uncle, ganun. So, tapos bigla niyang naisipan, dito na lang kaya ako. Maninirahan na ako dito forever. Tapos isasama ko na lang yung mga kamag-anak ko sa mga susunod na taon. Tawag doon ay stock. So, binibilang yung mga tao na nanatili na doon sa bansa na nilipatan nila. So, kumbaga parang naging permanent resident na sila or naging residente, naging ano na sila, naging citizen na sila ng bansa na yun. Okay? So, meron din tayong tinatawag na net migration. So, pag sinabi nating net migration, ibig sabihin, yung number ng immigrants. Okay? Immigrants. Again, pag sinabi nating immigrants, bilang ng mga pumapasok sa isang bansa. Minus the number of immigrants. Ibig sabihin, yung immigrants, bilang ng mga tao na lumalabas. So pag sinabi nating net migration, ibig sabihin, yung bilang ng mga tao na pumapasok, minus the number of immigrants, yung bilang ng mga tao na lumalabas. Okay? For 5-year period. So yun yung tinatawag na net migration. So yung pumapasok minus ng mga taong lumalabas. Ngayon, ang sabi daw, kapag ang bilang ng mga tao na pumapasok at yung lumalabas, net migration, kapag yun daw ay negative, ibig sabihin daw nun, mas malaki yung bilang ng mga taong lumalabas. Okay? Ulitin natin. Ang net migration kapag negative siya, ibig sabihin daw nun, mas maraming mga taong lumalabas sa bansa na yon kumpara sa mga pumapasok or pumupunta. Balikan natin ha. Pag sinabing net migration, ibig sabihin, mina-minus mo, immigrants minus the number of immigrants. Yung bilang ng mga pumapasok minus the number ng mga taong lumalabas. Ngayon, kapag mas malaki yung bilang ng mga tao na umaalis kumpara sa pumapasok, ibig sabihin, negative ang net migration mo. So ano kaya ang dahilan kung bakit mas marami ang mga tao na lumalabas? So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ano yung mga dahilan ng pag-alis o paglipat? So una,
Halimbawa, sa konteksto ng Pilipinas, ilan sa mga dahilan kung bakit lumalabas or umaalis ang mga tao dahil kinakailangan nila ng mas malaking kita, mas malaking salary. Okay? Dahil yung maaaring sa kanilang pananaw at sa kanilang standard of living, hindi sapat yung kanilang yung sweldo ng kanilang trabaho upang magkaroon sila ng maayos na pamumuhay dito sa Pilipinas. That is why umaalis sila ng ibang bansa. So sa pamamagitan ng pagpunta sa ibang bansa such as US, such as European countries, iba pang mga bansa kung saan mas mataas at mas maganda ang sweldo, so sila ay pumupunta doon at umaalis ng ating bansa. Yung iba naman kaya sila umaalis kasi naghahanap sila or sila ay tumatakas mula sa gera, tumatakas sa tinatawag na persecution or maaaring may natural disaster na nangyari sa kanilang bansa. So ang tawag doon sa mga tao na yon ay refugees. So sila ay naghahanap ng tinatawag natin ng mga ligtas na tirahan. Okay? Ang tawag doon sa ligtas na tirahan na yon ay asylum. Okay? Again, ang tawag sa mga tao na umaalis ng isang bansa dahil sa gera, maaaring sila ay pinipersecute, maaaring merong nangyaring natural disaster sa lugar na yon. Ang tawag sa mga yon ay refugees. So sila ay naghahanap ng ligtas na tirahan sa ibang bansa. Ang tawag doon sa tinatawag na ligtas na tirahan ay asylum. ASYLUM. So, ang asylum ay protection na ginagrant or ibinibigay ng isang bansa sa mga tao na tinatawag na refugees. Or ito yung mga tao na inalisan nila or sila ay umalis sa kanilang home country or sa kanilang native country dahil nga sila ay maaaring nakakaranas ng gera, maaaring nakakaranas ng persecution, or maaaring may nangyari na natural disasters. Okay? Refugees ang tawag sa kanila na naghahanap ng asylum. Okay? So, isa sa mga very good example would be the Syrian crisis. So, hanapin nyo na lang, no? Marami namang mga available na YouTube videos sa atin pong sa internet, sa YouTube, tungkol sa mga nangyaring pag-alis ng mga Syrians dahil sa naganap na bombahan, dahil sa naganap na gera sa loob ng Syria. Actually, hindi lang naman Syria, even Iraq. Okay. Ngayon, sa kasalukuyan, ang nangyayari naman na gera, yung nangyayari sa pagitan ng Israel at Gaza. So anyway, so during that time, ang nangyari nga, dahil nga may crisis, maraming mga Syrians, maraming mga citizens nila ang nanganib ang buhay. That is why ang ginawa nila, kinailangan nila ang lumikas ng kanilang pong bansa. So marami kayo makikita dyan sa internet na yung iba talaga nagsisiksikan pa sa barko, talagang grabe yung yung siksikan nila doon sa isang barko. Napakapuno. Yung iba pa nga may mga kung nagkakali may mga cases pa yata na lumubog yung barko nila dahil nga hindi na kinaya yung bilang ng mga taong mga nakasakay doon sa kanilang sinasakyan na barko or bangka. So yun ang nangyari sa kanila. So tuloy tayo. Yung iba naman kaya umaalis sila ng bansa dahil may mga kapamilya or kamag-anak na sila na doon nang matagal na nakatira sa ibang bansa. Diba? Yun yung nangyayari sa ilan nating mga kababayan, no? Halimbawa, kapag may mga kakilala tayo or may mga kamag-anak tayo, kapamilya tayo na doon na nagtrabaho ng matagal tapos nag-apply sila ng residency or ng citizenship dun sa lugar na yun. Usually, ang next step na gagawin nila ay isasama na nila yung kanilang mga kamag-anak or mga kapamilya doon sa lugar na yun. That is why, ang nangyayari, hindi lang yung mga nagtrabaho dati or yung, hindi lang yung mga dating OFWs, yung mga nandoon na sa bansa na yun. But right now, even their family members, even their relatives, pumupunta na rin sa mga lugar na kanilang pinagtrabahuan. Kaya, naging mga residente na sila or citizens na sila ng lugar na yun. Yung iba naman, temporarily, sila ay nag-aaral sa mga lugar na mga uh, sa mga magagandang universities sa iba't ibang magagandang lugar. Halimbawa, no, may mga ilan tayong mga kababayan na nagiging exchange student sila sa Japan, sa South Korea, yan, sa Taiwan. So, that is an example of migration pa rin kahit sila ay pansamantalang nag-aaral lang. So, doon pumapasok yung tinatawag natin na temporary migrants. Mamaya makikita natin yung mga definitions nun. So, ano yung pangkalahatang obserbasyon na makikita natin? Una at pangalawa, globalisasyon ng migrasyon at mabilisang paglaki ng migrasyon. Sabihin nga nito, pag sinabi nating migration, hindi lang naman Pilipinas ang nakakaranas nun. Hindi lang Pilipino ang nagpapadala ng mga tinatawag natin na mga overseas workers or yung mga tinatawag natin na lumilipat sa ibang bansa.
Actually, sa Southeast Asia, marami din tayong mga tinatawag na mga migrant workers na nagpapadala rin sila ng kanilang mga workers or mga overseas workers sa iba't iba ring mga mauunlad na bansa sa European countries at sa iba pang mga Western countries tulad din ng United States at ng Canada. Kaya nga pag tinignan nyo no, sa US, sa mga European countries, hindi lang naman mga Pilipino ang mga migrant workers. Meron din mga Chinese, may mga Indians din, may mga Malaysians, may mga Thais. Yan. So, iba-iba na rin ang mga nagpapadala ng mga overseas workers or mga migrant workers natin. Sa pagkakaiba-iba ng uri ng migrasyon. So, depende no, sa kung ano yung goals or objectives ng ating mga kababayan, kung paano sila pupunta doon. At depende rin sa pangangailangan ng ating pong bansa kung ano ba yung ating mga pinapadala na mga migrants. So, mayroong iba, labor migration, ibig sabihin, kaya sila nagpunta sa ibang bansa kasi kailangan nila ng trabaho. Refugees naman, kung halimbawa ng kanilang dahilan ng pagpunta sa bansa na yun ay dahil sila ay pinipersecute o dahil mayroong gera sa kanilang pong bansa. Yung iba naman, maaaring permanent migration. Permanent migration kasi nga po dahil sila ay lumipat na ng bansa at naging residente na ng bansa na yun. Meron din tayong mga tinatawag na irregular migrants, yung mga tinatawag natin na mga hindi dokumentado. So, sa Pilipinas, ang tawag natin dito TNT. Pag sinabi natin TNT, ibig sabihin tago ng tago. Bakit tago ng tago? Kasi wala nga silang proper documents, wala silang mga maring pasok na yung tinatawag natin na passport nila or hindi sapat yung mga documents na ibinigay nila pero sumigi pa rin sila sa pagpunta sa ibang bansa or maaaring peke yung kanilang mga ginamit na mga documents or yung mga ginamit nila mga files sa pagpunta sa ibang bansa. Kaya so itago sila ng tago na kapag sila ay nahuli, for sure sila ay ipapadeport at worst case scenario, hindi na sila makakabalik dun sa lugar na yun o sa bansa na yun kasi iba-blacklist sila. Okay? So, ang tawag doon ay irregular migrants. Meron tayong tinatawag din na temporary migrants. Pag sinabi natin temporary migrants, ibig sabihin, proper documents naman ang kanilang mga hawak-hawak. Meron silang mga proper files na nagpapatibay na sila ay maaaring mag-stay doon sa lugar na yun. But, ito ay pansamantala lamang. Ibig sabihin, for a specific period of time. Dahil maaaring sila ay nagtatrabaho lamang doon for 2 or 3 years or maaaring sila ay nag-aaral doon sa lugar or sa bansa na yun for 2 or 3 years or higit pa. Depende sa kung ano yung nakasulat sa kanilang mga documents or sa kanilang mga kontrata. Meron tayong tinatawag naman ng mga permanent migrants or yung mga tinatawag natin na mga residente na nga or yung mga citizens na nag-apply na sila bilang citizens ng lugar na yun. Okay? So sila ay mga maituturing na mamamayan ng lugar kung saan sila dating nagtrabaho at sila ay mamamayan ng tuluyan ng lugar na yun. So, kapag ganun, ibig sabihin sila ay nanumpa na doon sa kanilang mga pinanggalingan or hindi pinanggalingan, doon sa lugar na pinuntahan pala rather, pinuntahan na bansa. So, yun siya. Next, pagturing sa migration bilang isyong political. Ibig sabihin, ang migration kasi is also part of what we call as political issue. Kasi whatever the political agreements or political treaties na mapagkakasunduan ng mga bansa, doon lang naman tayo nakapagpapadala ng iba't ibang mga tao doon sa lugar na yun. Kasi kaya nga 'di ba, pag tinignan niyo no, yung mga bansa na sarado, just like for instance si North Korea, 'di ba? Napakahigpit ng kanilang bansa, hindi naman tayo basta-basta makakapagpadala ng mga tao doon. Although, maaari siguro na may mga iilan-ilan. Pero unlike South Korea na napakabukas na bansa sa iba't ibang mga bansa, no, katulad ng Pilipinas, so malaya tayo nakakapagpadala ng maraming mga tao, maraming mga Pilipino sa lugar nila. Unlike sa North Korea na medyo sarado at sobrang limitado ng kanilang pakikipagrelasyon sa iba't ibang bansa, ang kanilang relations, ang kanilang political alliances at political relations ay nakasarado lang sa dalawang bansa, which yun ang Russian Federation at China, 'di ba? So, dito mo makikita na ang migration din, ang paglipat, pagpunta ng mga tao, ng mga mamamayan natin sa ibang bansa, kinakailangan din natin dito ng matibay na political alliances, political treaties and agreements sa mga bansa na yun. Okay? Kaya nga, di ba, isa sa mga napag-usapan during the time, bago manalo si Donald Trump sa pagiging presidente sa United States, isa sa mga naging issue na binabato sa kanya lagi, hindi tawag na foreign relations sa iba't ibang mga bansa. At ganoon din sa magiging immigration policies niya. Specifically sa Mexico,
sa mga Middle Eastern countries na naghahanap ng refugees. Yan. So ano kaya, yun yung isa sa mga ibinabatong issue sa kanya kasi si Donald Trump, yung kanyang policy ay very conservative, very restricted kung baga yung kanyang mga pinapatupad na mga policies. Anyway, problema na nila yun. Paglaganap ng migration transition. So, ano yung migration transition? Ibig sabihin, yung mga dating bansa, okay, yung mga dating bansa na dating sila yung nagpapadala ng mga tinatawag na mga migrant workers or mga refugees. Ngayon, sila na ngayon ang tumatanggap. Sila na ngayon ang tumatanggap ng mga migrant workers. Sila na rin ang tumatanggap ng mga refugees. For example nga yung South Korea. Kung naalala ninyo, no, yung discussion natin, nagpanood ako ng pelikula, yung 71 into the Fair, doon sa mga hindi ko napapanood na section. So, panoorin nyo na lang 71 into the Fair. Yun yung konteksto ng gera ng South Korea at ng North Korea. Nung natapos yung gera na yun, so, yung presidente ng South Korea, nagpadala siya ng mga overseas Korean workers sa ibang bansa, sa mga European countries. So, anong nangyari, um, yung mga remittances na pinapadala ng mga overseas Korean workers, yun ang nagpa-survive at naging dahilan ng pagbangon ng South Korea para sila ay magkaroon ng maayos na ekonomiya. But right now, alam naman natin ang nangyari sa South Korea, diba? So, umangat sila, naging maayos ang kanilang bansa, naging mayaman na bansa ang South Korea. That is why right now, hindi na sila ang nagpapadala ng maraming mga overseas Korean workers. Right now, sila na ngayon ang tumatanggap ng mga overseas workers mula sa iba't ibang bansa. At syempre, isa tayo doon. So, feminization ng migration, sinasabi kasi nila na marami daw sa mga migrant workers, sa mga nag-migrate, karamihan sa kanila mga babae. Kasi nga naman, kapag chinek natin no, yung mga kababaihan in terms of pain tolerance, in terms of resilient emotions, mas matindi ang kanilang resilient emotion. Mas mataas ang level of pain tolerance ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Mas matindi yung kanilang kakayahan na mag-cope up sa pressures. So, kaya kapag chinek niyo yung mga tao, yung mga migrant workers, yung mga naipapadala, karamihan sa kanila mga babae. Bihira lang yung mga lalaki na tumatagal na migrant workers. Even nga yung mga seafarers nga, 'di ba? Kapag chinek niyo yung mga seafarers naman natin, yung mga seafarers, hindi naman din ganun katagal yung kanilang mga kontrata. So, ako kasi nagtrabaho ako sa Makati. Um, ang pinagtrabahuan ko ay ano ba to, seaman siya. Manning agency siya ng mga seaman. Manning agency ng mga seaman. So, nabasa ko doon sa mga kontrata ng manning agency namin, kung saan ako nagtrabaho dati. Usually, hindi tumatagal ng isang taon. Pinakamatagal na yung isang taon. Kasi nga naman, nakakabaliw ang pagiging isang seafarer. Imagine mo, no? Ikaw ay lalakbay bilang isang seafarer at ang nakikita mo lang doon, isang malawak na karagatan. So nakakabaliw talaga yun. That is why hindi tumatagal ang mga seafarers. Usually 6 months, 9 months, 1 year ang mga kontrata nila. That is why kapag check natin, karamihan talaga ng mga migrant workers ay mga babae. Okay? Sa mga iba't ibang mga bansa. So ano yung mga issue kalakip ng migrasyon? We have brain drain. Pag sinabi natin brain drain, ibig sabihin ito yung pag-alis ng mga skilled workers natin, ng mga professionals natin, ng mga experts natin, di ba? Ang magandang halimbawa nga niyan, si Architect Jun Palafox, di ba? Kung naalala niyo yung discussion natin ng first quarter. Ang tagal-tagal, 1960s, 1970s pa lang, nagpo-propose na siya ng mga flood control projects. Hindi siya pinakinggan. Di ba? Anong ginawa ni Architect Jun Palafox? Lumipad ng ibang bansa ang anong ginawa ng ibang mga bansa na pinuntahan ni Architect John Palafox. Pinakinggan ang lahat ng mga payo ni Architect John Palafox. That is why, kung titignan niyo yung mga bansa na pinuntahan ni Architect John Palafox, napakaayos ng mga flood control designs nila. On the other hand, tayo, kung titignan mo ngayon, yung kanilang mga uh, right now, actually, bumalik si John Palafox at kung di ako nagkakamali, nag-propose ulit siya eh. Nag-propose siya ng mga flood control projects kaso na-deny ulit siya. Di ba? Nakakatawa. Until now, dinay pa rin. Si John Palafox. Anyway, so brain drain ang tawag doon, yung pag-alis ng mga art, yung mga professionals natin, na katulad ni John Palafox, na dapat tayo yung nakikinabang sa kanila. Kaso, dahil nga hindi maayos yung pagbibigay sa kanila ng benefits, ng sweldo, so lumilipad sila sa ibang bansa. Dahil doon,
nakikinabang yung ibang bansa. Ang mas lalo pang umangat yung ibang bansa. O, brain drain. So tayo, naghihirap na nga, yung mga professionals pa natin, nawawala. So ano ba yung mga issues? We have forced labor, so human trafficking, slavery, and of course, ilan sa mga issue na talaga namang nakakadugo ng atin pong mga uh, pinagdadaanan ng ilan nating mga migrant workers. Specifically kung halimbawa napunta ka sa ilang mga bansa na medyo stricto, no? Yung talagang nakakaranas ng pambubugbog, nakakaranas ng mga iba't ibang pang-aabuso. Okay, so lalo yan, ito naranasan ito ng mga tinatawag natin ng mga domestic helpers ng mga kababayan. That is why um, if you are a child, if you are a son, a daughter, ikaw ay may kamag-anak, ikaw ay may kapamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa, mapalad ka kung halimbawa professional ang iyong kamag-anak na OFW. Kasi for sure, medyo iba ang trato dyan. Medyo kahit pa paano, medyo mataas ang trato sa mga yan. Kaso kapag halimbawa nagkataon na ang kamag-anak mo, ang nanay tatay mo, ang tiyuhin mo, ang tiyahin mo, di ba, mga kapamilya mo na ipinadala doon sa ibang bansa para magtrabaho, ang trabaho nila ay domestic helper. So medyo, ano ka, dapat ikaw yung tipo ng tao na dapat ang tingin mo sa buhay, dapat ginagalingan mo ng maigi para sa ganun, mapauwi mo na yung mga tao na yun na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi nga naman, iba ang magiging kondisyon nila. Hindi natin alam, baka mamaya sila ay may matinding pinagdaraanan na may pangangailangan na sila doon. Okay? So, ayun, OFW bilang manifestasyon ng globalisasyon. So, kaya nga, sa konteksto ng Pilipinas, ilan sa talaga naman na reason natin para pumunta ang ilan natin mga kababayan doon ay dahil nga sa um, pangangailangan nila sa kanilang trabaho. So in terms of the benefits, no, economic benefits, sobrang laki talaga ng naitutulong ng mga migrant workers natin. Yung remittances nila, nakapagpapadala sila dito ng pera, ang tawag doon ay remittances. At tulad nga nung sinabi ko sa inyo, nung mga nakaraang discussion, alam ko nabanggit ko ito eh, 2008 nakaranas ng malawak ang paghihirap ang maraming mga bansa. At kasama tayo doon, yung Pilipinas, sa naghirap. Ang naging dahilan kung bakit nakabangon tayo, it was because of the remittances of the OFWs. Ang remittances ng mga OFWs ang dahilan kung bakit nag-thrive, nag-survive ang Pilipinas during that time. Okay? So, ngayon, ang problema, minsan, parang nakatingin na lang tayo doon sa economic benefits. Nalilimutan kasi natin na merong mga cost, hindi na tawag natin na socio-cultural cost. Actually, ano siya, psycho-socio-cultural cost. 'Di ba? Kasi nakakalimutan natin na mga tao, itong mga OFWs, so syempre sila din nakakaranas ng matinding pigate. At ganoon din yung mga kapamilya at kamag-anak nila, nakakaranas din. Kaya nga, if you have time, no, please watch itong pelikula na to, Hello, Love, Goodbye, at Hello, Love Again. Ganda nun. Kasi doon litaw yung pagiging yung kultura ng mga Pilipino. Although medyo may love story nga siya, so wag niyo lang masyadong pansinin yung love story. No? Tignan niyo yung issue ng mga kababayan natin, kung ano yung pinagdaanan doon ng mga tao, ng mga bida. Yun at yun. 'Di ba? Parang pag tinignan mo, akala natin dahil nasa Hong Kong yung isang tao, dahil nasa Canada yung isang tao, akala natin maganda yung pinagdadaanan nila. Pero doon sa pelikula, lumabas. 'Di ba? It's societal reflection yun. Isang magandang societal reflection. Labas na labas doon. Yung akala natin maganda yung buhay nila. Pero ito, dugo at pawis yung kanilang sinakripisyo para makapagpadala ng remittances sa mga kamag-anak nila. Anyway, so yan lamang. Mag-iingat tayong lahat. Maraming maraming salamat. Nawa ay pinakinggan niyo ito ng maigi at pag-aralan natin. Mag-iingat tayong lahat. Salamat.